Gusto ko lang ipaalam sa inyo, brothers, ang isang bagay na hindi nyo kahit kailan ma-realize. Dahil po ito ay tago sa inyong awareness. Kung saan po, kung walang mga romantic movies, walang mga pocketbooks, at lalo walang love song, boring ang relationship. Hindi exciting makipag-relationship sa babae. At yan po ang ating pag-uusapan. Sa magandang araw na naman, Redpool Community, welcome once again to another episode of the Redpool PH TikTok Podcast. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na mag-alinlangan na paki-press na yung follow button. Pakibisita kami sa aming YouTube channel na The Redpool PH at paki-like at follow din kami sa aming Facebook page. Without any further ado, tara na, umpisahan na! Sa amin po sa The Redpool PH, lalo sa Dark Vanguard, kabisado po namin ang lahat ng manipulation ng society. Bakit po? Kami po ay may mga in-house na mga researchers, mga psychologists, mga sociologists at marami pa mga professional na members namin, elite members sa loob ng Dark Vanguard. Isa sa mga tactics ng mainstream media ay ang tinatawag na mental priming. Mental priming. Ano ang mental priming? Na isang paraan ng mainstream media para brainwashin lalo ang mga lalaki. Ito po ay ang paggamit ng stimulus para po i-reshape ang ating mga thoughts at perception. Say for example, ng mental priming ay pag may napapanood ka po sa movie na kung saan ang babae ay laging niluluhuran, hinahabol, ipinaglalaban, at gumagawa po sila ng mga eksena na kung saan ang babae premyo. Ito po ay isang uri ng mental priming na kapag napapanood po ito ng madla, lalo sa sobrang dami ng mga romantic movies, lalo ng love song, nagkakaroon po ito ng stimulus at nare-reshape po nito ang ating perception at ang ating thoughts. At kapag nangyari po yun, pupunta po yan sa susunod na stage, which is maiimpluwensyahan yan ang ating actions. Take note from it, brothers. Right? Kaya po addicted ang mga lalaki na maghanap ng babae. Every time, lahat na lang ng oras, lagi nilang iniisip na magka-girlfriend ay dahil isa po ang mainstream media sa malalaking player na gumagawa nito sa pamamagitan ng tinatawag nating mental priming. Ito po kasi yung napapanood po ninyo sa mga romantic movies, sa mga teleserye, soap opera, lalo sa love song, yung mga lyrics na yun. Lahat po ng iyon ay may mga subliminal at may mga mental priming na nagsishape ng iyong thoughts para sintahin at luhuran ang mga babae. Right? Yun yung paraan ng society. Right? First and foremost, para po manatiling maginoo at mapagmahal at hindi makasarili, selfless ang mga lalaki para laging may available na tulong, suporta at pagmamahal na ma-receive ang mga babae. Yun ang isa sa mga goal. Right? Pangalawa naman po is that para po, well, ito medyo mabuti rin naman ang intensyon nito para po wag maiwasan yung polygamy. So mag-stick lang sa isa yung lalaki kasi nga pinapaniwala nila sa mga movies at sa mga love songs na kailangan loyal dapat ang lalaki, kailangan isang lalaki, isang babae. Right? At the same time, para manatiling ipaglaban ng lalaki yung babae. So lahat po ng actions, thoughts na meron tayo ngayon, lahat po yan influensyado ng tinatawag nating SBI, Society's Brainwashers and Influencer. Mga love songs, mga romantic movies, soap opera advertisement. Tandaan po ninyo, brothers, ang ating isip ay hindi lamang pinanday at dinevelop ng ating mga magulang at ng school. Dinevelop din yan ng mga napapanood natin sa mainstream media mula pa pagkabata. Kahit na mga music, love songs.
Kaya ka addicted sa babae. Now, going back to our original topic. Correct? Kung wala ang mga ganito, do you think nakakakilig pumasok sa relationship? Kung wala ka napapanood ng mga nanliligaw ng haharana sa romantic movies, na mga kiligan, halikan, yakapan, date, right? Sa mga love songs, lyrics na napapakinggan mo, kung wala ang mga ito, imagine mo. Do you think exciting na manligaw, dumiskarte, maghabol na babae? Hindi ho. Damn. God damn. Hindi po. Wala pong flavor ang dating relationship at marriage kung walang society's brainwashers and influencer. Just imagine kung ayaw mong maniwala sa akin, kung disagree ka sa akin, at malalaman po ninyo. Kaya po binubunyag po namin sa inyo yung mga napapanood po ninyo, kung ano ang mga pinapanood ninyo, kung ano ang mga pinapakinggan ninyo mga musika, yan din ang laman ng utak ninyo. At pag yan ang laman ng utak ninyo, hindi malabo na yan din ang ikikilos ninyo actions. At kapag yan ang actions ninyo, yan din ang inyong magiging destiny. At of course, pag ikaw ay addicted sa love song, sa mga romantic movies, kaysa makinig ka ng mga motivational movies, makinig ka ng mga motivational song, right? Para maabot yung mga goal mo, right? Yan ang mga pinapanood mo, mga romantic movies. Ang mga tinitignan mo sa social media, yung mga magagandang babae, nag-i-stalk ka dun. Ang mga pinapakinggan mong movie, music, mga love song, right? Hindi malabo na mag-ipon-ipon yan sa isip mo. Mental framing at saka priming yan eh. So makukondisyon yung subconscious mind mo, yung isip mo. Right? Masishape siya. Kaya ka addicted sa babae. Kaya wala kang disiplina. Kahit nasa trabaho ka, hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo kasi ang laman ng utak mo babae. Right? Pag nasa business ka, distracted ka rin. Lalo pag mga kliyente mo magagandang babae. See? Walang malasakit sa atin ng society pag lalaki tayo. Kasi nga, ini-expect po nila na emotionless tayo. Bawal tayo makaramdam ng lungkot, bawal tayo mapustrate kasi nga ini-expect nila na lalaki tayo. Kailangan para tayong estatwa na walang pakiramdam. Babae lang ang allowed na maglabas ng emotion. At the same time, walang malasakit sa atin ang society kasi nga disposable po tayo. Tinitrain tayo ng society sa pamamagitan ng society's brainwashers and influencer ng mga mainstream media at music para mag-simp sa babae. At hindi po ninyo alam yun. At kung wala po itong channel na The Red Pill PH, hindi mo marirealize yan sa sarili mo. Bakit? Hindi ka naman nagsasaliksik eh. Isa ka rin biktima ng Matrix. Kami lang po ang tumatrabaho sa mga bagay na ito. I hope po na nauunawaan po ninyo na once again, kung wala ang mga romantic movies, wala ang social media, wala yung mga pictures sa Google na nakikita mo na magka-holding hands, magaganda at gwapo yung mga magjowa. Walang mga romantic movies, walang mga romantic love song. Kahit kailan hindi ka gaganahan na mag-chase ng relationship sa babae kasi nga boring siya, wala siyang flavor, hindi siya in-advertise ng mga romantic movies at love song. Kasi ang goal ng romantic movies at romantic love song, linlangin ka na kung ano yung napapanood mo ng mga eksenang nakakakilig na ganun sa movie at ano ang mga nakakakilig na lyrics na napapakinggan mo sa mga music, ganun din exactly ang mararanasan mo kapag naghabol ka ng relationship sa babae. No! Ang dating at relationship at kasal ay para sa benepisyo ng babae, hindi yan para sa'yo na lalaki. Period. Kung ayaw maniwala, try mo. Hindi ka pagmamalasakitan ng babae. Conditional ang kanilang pagmamahal at pag-i-stay sa'yo as long na namimit mo yung kanilang standards at expectation. Very painful to hear, pero yan po ang totoo, brothers and sisters. Maraming salamat po. Kung nagustuhan po ninyo, once again, ang ating episode nito, huwag na mag-alilangan po na pakishare naman ang aming TikTok podcast ni The Red Pill PH para lumaki po tayo at makapagligtas pa tayo ng mga tanga-tanga at bubong mga kalalakihan at ma-expose ang baho lansa ng kasariang kababaitan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. God bless. Peace.